Panahon po ito, alam po natin, marami sa ating talaga namang nag-aala o may natatakot na sa mga kaguluhan o mga likas na mga kaganapan sa ating paligid. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, ngunit ito ay sa buong mundo nangyayari. Bagamat ang lahat po ng ito ay nagaganap, ngunit alalahanin po natin ang totoo na o ang may sapat na kaalaman patungkol sa salita ng ating Diyos, tungkol sa salita ng ating Panginoong Jesus, ay hindi po dapat mag-alala sa mga bagay na ito. Dahil sinabi po natin ng ating Panginoong Jesus, alalahanin po natin kanya sinabi, na kapag ang mga bagay na ito ay nagaganap na, huwag po tayong mabagabag. Bakit kailangan natin mabagabag? Na yung pangako at salita ng ating Diyos na nangako rin sa atin ng kaligtasan, nagaganap ang kanyang mga ipinahayag o propesiya. Ang mga nababagabag lang po sa mga pagkakataon ito ay mga taong nawawalan ng pananampalataya. But we are not of those who are lacking faith. Hindi po tayo yung walang pananampalataya, kundi naninindigan tayo at nananalig tayo na dahil sa patuloy nating pagsasaliksik ng katotohanan ng salita ng Diyos ay ating nasusunod, we are confident na ang pangako ng Diyos ay nasa sa atin. Hallelujah. Hindi po natin ito kayang pigilan. Yayanigin at yayanigin ng Diyos ang mga bagay na masisira at ang mga bagay na mananatili ay yun ang pinapakita sa atin ng Diyos na dapat nating pahalagahan. Kung makikita po natin, no? Talagang yung mga nasasalanta, mga properties na nasisira, isipin mo, yung mga properties na yon, doon inilagak ng mga tao yung kanilang pagtitiwala na ayon sa kanila dahil sa kanilang confidence na meron na akong malaking bahay, meron akong concrete house, meron akong properties, meron akong may savings. Then, doon nila nilalagak yung kanilang confidence and comfort. Nakakalimutan nila na ang lahat ng ito ay kayang-kayang sirain ng Diyos. Pinaglalaanan ng tao na yung kanilang inaasahan ng tao na ay marami na akong isisave, marami akong savings. At dito nilalagay ng tao kanilang pagtitiwala at kasiyahan, kagalakan. Pero ang tanong nga, sabi nga kanina ng ating offertory challenge, alam ba natin kung kahit na sa dinami-dami ng ating savings, mabubuhay pa kaya tayo bukas? Kaya huwag po natin hayaan na mawala sa ating puso at isipan kung ano yung bagay na dapat natin pagtuunan ng halaga o yung kayamanan na dapat natin impukin. Ang sabi pa ni Jesus, ang kayamanan na dapat ay hindi nananakaw, kundi ang kayamanan na pwede natin impukin sa langit. Bakit kailangan nating ilagak ang ating pag-asa o ang ating lakas, ang ating effort, ang ating buhay, time, money, effort sa bagay na hindi nasisira ng mundo ito? Dahil God will destroy all of these things. Sisirain niya ang lahat na nandito sa mundo nito. Lahat ng mga pisikal na nakikita dito sa mundo nito. And even principalities na tagtaliwas sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay a consuming fire. God is a consuming fire. Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi natin, God is a consuming fire? Ayon sa aklat po ng Hebrews 12:29, na He is a consuming fire. Kapag sinabi po natin consuming fire, kaya nung kinatarat kayo na God is holy. Ang Diyos ay banal at
tiyak o absolutely, He opposes sin. Ang Diyos na sinasabi natin ang tumutupok o manunupok ay tutupukin niya ang mga bagay na wala sa kanyang kalooban. At isa rito, maging ang kasalanan, tutupukin po niya ang kasalanan dahil siya ang Diyos na banal. Hindi po tinotolerate ng Diyos ang kasalanan. Sa panahong ito, alam ko na marami ang tao na namumuhay na napaka-lenient nila sa paggawa o pagtotolerate ng kasalanan. Nakakalungkot na yung prinsipyo ng kabanalan sa mundong ibabaw nito ay ikinakahiya na ngayon ng marami. Bakit? Hindi na in. Ang in na ngayon ang paggawa ng kasalanan. Diyan sa TikTok, ang in ngayon, yung mga mag-TikTok ka o mag-vlog ka, ng ano yun? Marinig mo, puro kung ano lang ang pinag-uusapan dyan sa yung mas laganap na kinikilingan, ano yun, yung kinahuhumalingan ng mga viewers ay yung mga punong-puno ng kabastusan. At tuwang-tuwa pa yung mga vloggers na ito na ipinapangalandakan nila yung mga ganong klase ng kaisipan. They are so proud of it. Tama nga ang sinasabi sa Aklat ng Roma na sabi nun, they crown themselves with shame. Their glory is their shame. Yung kanila ngayong kasikatan o gloria ay yung kahihiyan sa harapan ng Diyos. Yun ang tinatangkilik ngayon ng maraming tao, even the viewers sa mga Facebook. Kaya nga napaka-sama ng mundo ito. But God is holy. Hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang kabanalan, kung ano yung pamantayan niya noon, hanggang ngayon hindi po ito babaguhin ng Diyos. And God, hindi po siya sasang-ayon sa kasamaan ng tao. Kaya nga, yung mga napakarami na magpapayo sa mga kanilang mga kaibigan na walang alam patungkol sa kabanalan ng Diyos, walang alam patungkol sa katotohanan at walang alam sa salita ng Diyos, anong klase ng payo ang ibibigay nila sa kanilang mga kaibigan o kanilang mga anak na henerasyon, kundi mga pawang pag-iisip, kathang-isip ng tao na ayon sa standard lamang ng tao. Okay lang yan. Kung hindi ka niya mahal, maghanap ka ng iba. Alam mo yung nagsama na sila, kasal na sila, pero dahil lang hindi makapagtiis, dahil lang hindi makapanatili sa ayaw niya yung pagtiisan, yung responsibilidad, at gusto niya pakinggan yung tawag ng laman, yung comfort ng laman, then ano yung papayo? Iwan mo na. Kahit na sila kasal. Iwan mo na ang tao yan, humanap ka ng iba. So ano nangyayari? Laganap ang ganito, hindi lamang sa bansang Pilipinas, but through all the world. Napaka-sama na talaga ng mundo. And it's not surprising at all. Dahil inihayag na po yan. Ngunit, ikaw ba, tinatawag mo, tumatawag sa Diyos na banal, na Ama, dapat ba tayong makiisa sa ganitong trending ng mundo nito? Kaya sa kanta kanina, we are called, tinatawag tayo na maging set apart from the world. Yung tinatawag po na holiness o pagiging banal ay hindi lamang dahil malinis ka sa pananalita, hindi lamang na malinis ka sa iyong mga pananamit o sa katawan, hindi lamang malinis ka sa bahay. Kaya ang sinasabi banal, kapag sinabi po natin banal, ikaw ay nakahiwalay sa mga prinsipalidad ng mundong ito. Nakaliwas sa kalooban ng Diyos. Taliwas sa salita ng Diyos. Hindi tayo umaayon sa takbo ng
ng mundo ito. And that is being holy. Yun po ang isa sa pagiging banal na hinaharap po ng Diyos. At dahil ang Diyos ay tinatawag na manunupok o na apoy o consuming fire, ang Diyos po ay ang nagpapalinis o nagpupurify sa atin. Ano pa? Paano niya pinupurify ang tao? Paano niya pinapalinis ang tao? Yung mga kapag ang sino mang lumalapit sa Diyos at nananalig o umaasa sa Diyos, inaalis niya yung anumang karumihan sa ating buhay. Yung mga gawin natin na hindi banal. Dahil bago tayo nakakilala sa Diyos, tayo'y marumi. Tayo makasalanan. At yung pag-purify sa atin ay yung sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang pagtuturo, at sa patuloy na pakikinig natin at pagsasaliksik sa kanyang salita at pakikinig natin at sinusunod natin ito, inaalis po niya yung mga karumihan ng ating pag-iisip. Dati, ang isip natin okay lang na hindi manambahan, basta't hindi ako tumatapak ng sinuman. Dati, yun naman kaisipan natin. Pero, nung pinapaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang pamantayan, tayo nagsimulang talikuran yung mga bagay o mga kaisipang ganun. Dati, okay lang. Kasama ko mga barkada kahit na ako Kristiyano. Kasama ko sila sa inuman. Kasama ko sila sa bar, sa kalokohan, sa pambabae. Dati ganun ang kaisipan. Pero nung tinawag tayo ng Diyos at ipinaunawa ang kanyang kabanalan, then, yung mga ganung kaisipan, inihiwalay sa atin, umaalis tayo sa ganung kaisipan, inaalis na tayo, ni-strip niya yung mga bagay na yun sa atin hanggang sa tayo ay sumunod sa kabanalan at yun na nga yung sinasabi ng Diyos, doon niya tayo pinopurify. Kung dati, yung paninigarilyo, yung pag-iinom, paglalasing na yan, ginagawa natin, dahil alam na, akala natin, okay lang ang mga bagay na yon sa buhay natin. Ngunit magpakilala ang Diyos sa buhay natin, ipinakilala niya ang kanyang kabanalan, anong nangyari? Na ipinaunawan niya sa atin ang mga bagay pala na yon ay paraan ng pagkitil o unti-unting pagkitil sa sarili nating buhay. Pagsira sa ating katawan na ipinagkaloob ng Diyos o ipinahiram ng Diyos ang buhay at ang katawan ito upang siya ay paglingkuran natin. And that is holiness. That is, yun po yung pag-purify sa atin. Anong mangyayari kapag tayo pinupurify? Siyempre, sa pag-purify o pag-aalis ng mga impurities na isang bagay, humihiwalay yung mga maruruming impurities. Kumbaga sa ginto, kapag pinupurify ang ginto, pag nilagay mo ng flax, umiibabaw yung mga impurities hanggang sa maiiwan yung dense na gold, purong ginto. Bakit? Pag sinabi mong may naiiwan yung ginto, ano ibig sabihin nun? Lumalayo ka na sa mga dating mga unholiness o mga hindi banal na maginagawa mo. So, gayon din, paano mo maralaman na ikaw nga ay napupurify? Kapag yung mga dati mong kaibigan na kasama mo sa kalukuhan, sa inuman, sasabihin na nila sa iyo, iba ka na. Umiba ka na ng landas. Hindi ka na namin katulad. And that's so, ibig sabihin, kung ganun pa rin sila sa buhay nila at sinasabi nilang iba ka na sa kanila, ibig sabihin lang po nun, you are being purified by God. Pero kung sasabihin natin Kristiyano tayo at nakikisa pa rin tayo, you are not being purified. Nakikisa pa rin tayo sa gawa nila, kahit Kristiyano tayo, hindi po tayo mapapalinis. Sala sa init, sala sa lamig, itudura ka ng Diyos, hindi kanya kalulugdan. Hindi niya kinalulugdan ang taong kompromiso. Ang Diyos ay manunupok na apoy. Kapag sinabi po manunupok na apoy, ibig sabihin din po, pinipreserve po niya. Iniiwan niya yung dapat na iriting.
Sino na dito yung nakakapanood sa mga vlog ng mga recycled na mga motherboard, ng mga cellphones, ng mga computer, ine-extract po niya yung gold. Bakit? Inire-redeem po niya, ang purpose niya, inire-redeem niya yung gold. At yun ang kanyang kukunin. And that is God. Nire-redeem ng Diyos kung ano yung dapat matira sa atin na para sa Kanya upang ay yung mga at iiwan niya, itatapon niya yung mga anumang kabanalan o hindi, unholiness o hindi kabanalan. Karumihan, itatapon niya. At ang dahil ang Diyos ay manunupok na apoy, siya rin po, ibig sabihin, ay Diyos na makapangyarihan at yung kanyang kapangyarihan ay overwhelming. Ano ba yung overwhelming sa Tagalog? Yung, parang, alam mo yun, sino ba nila yung natin, di ba? Sino nakaranas dito sa mga kabataan? Noong mga kabataan po natin, alam natin na kapag yung mga crush natin noon, tama? Kapag lumalapit, hindi ko na overwhelm tayo. Ang init. Di ba? Mamaya, ayun si crush. May himatay pa. Natatanda po ninyo yung dati, di ba, nagko-concert sa mga concert ng nasikat si Michael Jackson. Ang dami mga hihimatay dahil lang sa pagsamba nila kay Michael Jackson. Dahil lang na-overwhelm sila kay Michael Jackson. So, God's power is overwhelming. Ibig sabihin po nun, kapag na-overwhelm tayo, halos hindi ka makakatayo sa kanyang presensya because of His power. Dahil sa kanyang unmatched o hindi mapapantayin na tinatawag na sovereignty. Ano ba ibig sabihin ng sovereignty? Katapatan o yung kanyang kapangyarihan na mag-implement ng kanyang panuntunan, batas. At siya ay Diyos na kamangha-mangha, awesome, consuming fire. He is a reverent God. Anong ibig sabihin po ng reverend? Kaya, minsan may tinatawag yung mga tao, nagpapatawag silang reverend, tinatawag natin silang reverend. Pero ano ba? Iunawain natin mabuti. Ano bang ibig sabihin ng reverend? Ibig sabihin, kinatatakutan. Fearsome. To be feared, dapat katakutan. Ang Diyos po ay dapat po natin katakutan, hindi ang tao. Pag sinabing katakutan, hindi po yung takot na lalayo tayo sa Diyos. Hindi po yung ganung takot, di ba? Hindi yung takot, hindi para yung takot sa multo, di ba? Iba yung takot sa multo eh. Pag yung takot sa multo, tumatakbo tayo, di ba? Sino yung takot sa multo dito? Di ba yung mga takot sa multo, tumatakbo? Yung mga takot sa otoridad, tumatakbo dahil may gawa silang kasalanan. Pero yung Diyos, ganun din. Kapag sinabi natin siya ay dapat katakutan, dapat siyang irespeto ng mabuti. Ng matindi. Na gaano ba tayo natatakot sa otoridad? Di ba? Kapag nandiyan ang otoridad, takot tayong gumawa ng mga labag sa batas. Magnanakaw ka ba na nandiyan sa paligid mo ang mga kapulisan, manghuhold ka ba ng bangko na nakapaligid dyan ng kapulisan? Hindi mo gagawin yon. Bakit? Takot ka sa otoridad. Bakit? Because you have a respect, nirespeto mo yung batas na in-implement nila. Ang Diyos po, yung kanyang pamantayan, yung kanyang salita ay batas at hindi po natin ito kailanman pantayan, hindi natin kailanman kayang salungatin o labanan. Kaya ang salita po ng Diyos, ang Diyos ay dapat po nating katakutan. He has a fearsome. Kaya sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, ayaw kong magpatawag na reverend. Sapat na sa akin, tawagin nyo na kung pastor yung okay lang kasi kung yan ang pagkatawag sa akin o kapatid, brother in Christ, wala akong problema dyan. But to be called reverend, hindi po ako kagaya ng Diyos. Ngunit kung dala-dala ko nga po ang salita ng Diyos, then hindi po ako ang kadapat ninyong katakutan, kundi ang salita ng Diyos na aking inihahayag.
Sabi nga ng isa sa mga nagsabi sa akin, sabi niya, Pastor, buti nga ngayon, nagsisimula na akong pakinggan ka. Nagbabago na ako unti-unti. Sabi ko sa kanya, kapag sinusunod mo ang mga sinabi ko sa iyo, hindi naman talaga ako ang sinusunod mo, kundi ang Diyos na nagsalita ng gayong bagay na sinabi ko lang sa iyo. Kapag sinuway mo ang mga sinasabi ko sa iyo, na sinabi ko ng pinasabi ng Diyos, hindi naman talaga ako ang sinusuway mo, kundi ang Diyos na nagpasabi ng salitang iyon. It is not. Ginamit lang tayo upang maging instrumento, ihatid ang kanyang salita, pero ang salitang iyon, kapag tinanggap mo, naintindihan mo, yan po ay mula sa Diyos. Kaya nga kapag kami narito tumatayo sa inyong harapan, lagi namin idadalangin na hindi kami nawa mangaral ng sarili naming pag-iisip. Dahil standard of men lamang yun. Yun po ang pinakaiwasan namin. Ang magturo ng mga kaisipang pantao. Sa ating mga kumpanya, may mga trabaho, alam natin na pwede natin ituro sa kanila kung ano yung policy ng kumpanya. Dahil yun sa tingin natin o doon sa tingin ng kumpanya, yun yung ikabubuti ng kumpanya. Pwede mo lang ipangaral ang mga bagay na yun, depende sa mga tao. Kaya pwede mo ipangaral ang virtue, kung ano ang sa tingin ng tao, yung mga advices nila na hindi ka makakapanakit ng tao, that's standard of men. Pero, ang mga bagay na inahayag natin, na pag sinabi natin katotohanan, salita ng Diyos, maaari makapanakit ka ng damdamin ng tao, maaari makasakit ka ng iba, pero hindi po natin ito pwedeng isang tabi o hindi po natin ito pwedeng baguhin, salungatin. Sa pangalan ng tao, kapag nagkamali sila sa kanilang advice, ay hindi pala effective sa iyo. Ay napasaktan siya. Ibig sabihin, sorry sa mga nasabi ko. Ganun tayo, di ba? Sorry sa mga nasabi ko sa iyo, hindi ko sinasadya. Whenever we are, sa tuwing tayo, ipapahayag po natin ang katwiran ng Diyos sa ibang tao, kung ano yung pamantayan niya, kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang matuwid, at ano ang baluktot, then, hindi po natin kinakailangan mag-say sorry. Bakit? Hindi po natin pwede i-compromise o i-kompromiso ang salita ng Diyos. Hallelujah. He is sovereign God. Siya ay sovereign God. Yun nga po. Kagaya po na ating binasa kanina na kung tayo mananalig sa Diyos, sasampalatayan na natin na ang kanyang salita ay katumbas din ng Diyos mismo. We must also, dapat po natin katakutan din ang salita po ng Diyos dahil katumbas nga po ng Diyos ang kanyang salita. Kung hindi po natin katatakutan ang salita ng Diyos, wala rin po tayong takot sa Diyos. Ang pagkakaroon po ng takot sa salita ng Diyos o sa takot sa Diyos, dito po nagsisimula, sabi nga, na magkaroon ng karunungan ang tao. This the beginning of wisdom. Sabi nga po sa aklat ng Proverbs, chapter 9:10. Bakit napakarami ng tao sa mundong ito na kapag pinagsasabihin mo, binibigyan mo ng mabubuting payo na ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi nila kayang masunod, hindi nila kayang mapakinggan. Why? Because they do not fear God at all. Marami sa mundong ito, sinasabi nila na naniniwala naman sila sa Diyos. Alam naman nila na may Diyos. Pero ang tanong, do they fear God's Word? Kinatatakutan ba nila o inirespeto ba nila ang salita ng Diyos? Ang batas ng Pilipinas, kapag sinabi na ito ang ordinansa sa barangay, di ba? Doon sa Janatnan, minsan, pag nakakausap ko si Kapitan, kinatatakutan siya doon dahil
siya nag-i-implement ng curfew. Kapag bandang alas 8 na, alas 9 na at may mga kabataan pa rin, at makikita, alam niya, sinabi ni Kapitan, may CCTV. Pag sinabi alas 8 na, takot na po lumabas ang mga bata doon, malinis na ang streets. Why? Dahil alam po nila na yung namumuno sa kanila ay siya inirespeto. Ganon din po yung pagkatakot sa salita ng Diyos. Do we respect the Word of God? Kapitan po yun ng barangay. Ang Diyos po higit na mataas kanino man. Kataas-taasan po yun. Kung sisimulan po natin na bigyan ng otoridad ang salita ng Diyos sa ating buhay, then we will be guided. Igagay po tayo nito sa pagsisimula na magkaroon ng awareness o ng pagnanais na alamin kung ano ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, ano ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Bakit? Kasi kung may takot sa Diyos, ayaw natin na sumuway. Tama po ba? Sa batas, kung takot tayo sa batas ng Pilipinas, sinusuway ba natin? Hindi. Dahil takot tayo sa batas ng Pilipinas. Ang salita po ng Diyos, kaya, ay ganoon din po. Kaya tinan mo, yung mga takot sa batas sa salita ng Pilipinas, anong gagawin nila? Mamaya makita mo dyan yung mga mag-iinuman, hindi pala, ako pala nakikita. Pag mag-iinuman dyan, anong topic nila? Mamaya pag nalasing na, pinag-uusapan nila yung mga matatalino, pinag-uusapan nila about law. Ano ang batas? Sa mga batas ng patakaran ng pag-transfer ng lupa, pagbibili ng lupa, pag-aari ng lupa, pag-aari ng mga properties, inaalam ng mga tao yan. Bakit? Bangis sa BIR, sa SEC, di ba? Inaalam ng mga tao yan. Bakit? Kasi takot sila na sumuway. Dahil alam nila, mapapahamak sila. O, alam nila na may otoridad na magkukondena sa kanila at magpaparusa. Same thing. Kung talagang may takot tayo sa salita ng Diyos at nais natin siyang irespeto, magkukumahok tayo na saliksikin ng mabuti ano ba talaga ang totoo na pinapasabi ng Diyos na dapat natin gawin, dapat natin sundin. We must recognize the holiness of God. Only then. Dahil kapag i-recognize natin the sovereignty of God, the holiness of God, dito, yun po ang maglilid sa atin sa buhay na may moral at masunurin. Kung wala na pong nagre-recognize sa sovereignty ng Pilipinas, wala po, sabog na po ang Pilipinas, gaya ng nangyari sa Nepal. Nawalan ng power ang Nepal, ng authority, di po ba, na overthrow ng mga kabataan. Why? They stopped respecting the government. They stopped respecting the authority. Ganun din kasi ang ginagawa ng tao. Bakit patuloy ang tao sa pagkakasala? Bakit patuloy natin ginagawa yung mga bagay na makasalanan? Dahil nga, we don't respect the authority of God in our lives. Marami sa atin, takot tayo sa sinasabi ng mga tao, tama? Kaya marami sa atin, di ba? Ayaw machismis. Yung iba, nagkukulong na lang sa bahay, baka kung ano pa, isismis sa akin, ni kumari, ni kumpare, doon sa labas. Mas kinakatakutan pa natin yung salita ng tao. Pero yung salita ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, kung kinatatakutan natin yung salita ng tao, mas mautoridad pa ang salita ng tao sa ating buhay kaysa sa autoridad ng salita ng Diyos. But when we give the authority to the Word of God sa buhay natin, kapag binigyan natin ng full authority ang salita ng Diyos sa buhay natin, then wala tayong ibang focus, kundi sumunod lang sa pinapasabi ng Diyos
Ano man ang marinig natin na chismis, ni kumpare, ni kumare, ni kapitbahay, ni kaaway, maging ng kaibigan mo, hindi ka masisindak. Dahil alam mo sa sarili mo na yung iyong pinapakinggan, the most powerful of all, na walang kayang pumantay. And He is with you. Siya ay kasama mo magpasawalang hanggan kahit saan ka magpunta. Iingatan ka niya. Dito sa mundong ito, punong-puno ng kaguluhan at mga calamities. Kahit na yung sinasabi na corruption na napangyayari. But God's favor sa mga sumusunod sa Kanya, hindi po niya hinahayaang mapahamak, and then hindi po niya hinahayaang magkulang. Oo, alam po natin, sa mga sahod po ng empleyado, sa totoo na naman, maliit talaga sahod sa Pilipinas. But then, can I ask you, tatanungin kita, kung talagang ikaw ay nasa katamang katwiran ng Diyos, nasa tamang pamantayan ng Diyos na sinusunod mo yung kanyang mga gawin, magkukulang ka kaya? Kahit na yan ang dineclare na sahod sa Pilipinas. Kung namumuhay ka ayon sa pamantayan ng Diyos, bakit? Isipin mo, bakit lumulubog ang mga tao sa utang? Bakit nagkukulang? Kasi ang dami-daming tradisyon o kultura ng mga Pilipino na taliwas sa kalooban ng Diyos. Ano yung mga gastos na yun? Gastos sa mga piyestahan na wala namang kabuluhan. Piyesta ni patron, piyesta ng ganito na patron, piyesta ng patron doon, may kabit-kabilaan. Tapos, pag piyesta ng mga patron na ganito, lahat ng mga magulang, mga pamilya, magko-contribute, tapos sa kailang mga activities ng celebration, yung mga anak, bibilahan ng mga kailangan, mga props, mga costume, di ba? Ang daming gastos. Tapos, sa birthday, kung magpa-birthday sa mga anak, uutang ng pampa-birthday sa anak. Pero, yung man lang magpapasalamat sa Diyos, ni piso hindi maibigay. Kaya paano pagpapalain ng Diyos ang mga ganito? Walang pagpapala sa mga bagay na yun sa kanila. We think, okay? Only when we start to fear God, and then we become considerate of what He loves and what He detests. Doon lamang tayo naging aware. Kung talagang kinatatakutan na natin ang Diyos, doon lamang tayo magkakaroon ng awareness. Ano ba yung gusto ng Diyos at yung ayaw niya? Dito sa mundo ito, di ba, kung kapag tayo merong ginugusto, alam natin yan sa mga kabataan, kapag may mga ginugusto ka na crush, ano ba, inaalam mo? Yung mga idols na nila, mga idols sa mga sikat na yan, hindi ba sobra-sobra yung pagkukumahog sa kanila na even natandaan pa noong mga panahon na wala pa yung mga internet na yan, yung comics pa, yung comics, bibili ka ng comics para, nandun, ito pa na yung gusto niya, ito yung favorite color, ito yung favorite food, di ba, ganun. Ganun sila mag-idolize. Dahil overwhelmed sila sa kanilang mga idols. God is an overwhelming. Kung tayo nagnanais na magpasakop sa Kanya, then, start to know Him well. Hindi lang basta, I know God. Alam ko, kilala ko siya. Maiintindihan niya ako. Yun tayo Nasa panahon tayo na laging maiintindihan ako ng Diyos kahit hindi ako magsimba. Alam niya na busy ako. Alam niya na kailangan kong mabuhay. Kailangan kong magtrabaho. Kaya kahit araw ng linggo, magtatrabaho ako. Maiintindihan ako ng Diyos. Ito yung prinsipalidad ng mga mundo na karumalduman sa harapan po ng Diyos. Mas gugustuhin pa nila ng tao na sila ang intindihin ng Diyos. Bakit? Para pinapakita nila na mas mataas ako sa iyo. Ako ang intindihin mo. Ganun ang tao
kaya nawawala yung respeto sa Diyos. Sa mundong ito, we need the knowledge about safety and precautions. Bakit? Dahil takot tayo mapahamak. Kaya dito sa mundo ito, sigasin natin na ano ba yung mga safety pag may lindol, pag may baha. Di ba? Inaalam natin mga safety. Ano ba yung dapat gawin, mga precautions para maiwasan ng sakit, maiwasan mga bagay na ganito, mga kapahamakan, maiwasan ng aksidente. Di ba? Napakatindi ng pagdating sa mga usapin ganyan, napakatindi ng ating pag-aaral. Napakatindi ng ating dapat ng pag-effort na ibinibigay para lang po malaman ng mga bagay ito. Why not in the Word of God? Sa totoo lang po, ang salita po ng Diyos ang nagpapanatili sa lahat ng sasinukob. Ang salita ng Diyos hindi mo kaya baguhin. Ang salita ng Diyos, kapag sinusunod natin, mapagpapala ka, maiingatan ka. And this is the absolute refuge. The Word of God is the absolute refuge in our life. Hindi lang sa buhay na physical, even refuge in our eternal life. Most of all. Kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon Jesus, let us give authority to the Word of God in our heart, in our mind. Buong puso, kalakasan, buong pag-iisip, buong kaluluwa, ibigay po natin yung pagpapasakop o bigyan natin ng otoridad ang salita ng Diyos sa ating buhay ng gayon. At yun po ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating Diyos. Dahil ang unang utos, pagsasummarize po natin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong kalakasan. Number 1, command of God. Same thing, katumbas po nun. Give authority to the Word of God. Kaya pag binabasa po natin ang ating Biblia, hindi lang po tayo nagbabasa ng comics. Hindi lang tayo nagbabasa ng inaalam natin, ay ito pala yung bawal, ito pala yung mga sinasabi ng Diyos. Ay, ito pala yung pangarap, ito pala yung history, ito pala yung ginawa ng Panginoon Jesus. Hindi po yun. Hindi lang po yun natatapos. Kailangan po yung mga sinabi, inaral, binasa, sinabi ng Panginoon Jesus, kailangan pa iralin natin sa ating buhay. Dapat umiiral sa ating puso na talagang sinusunod po natin. And that is how we can love God. Submission sa otoridad ng salita ng Diyos. Kung tayo po magsasubmit sa salita ng Diyos, tandaan po natin, this is the only way to be happy in God. It's the only way. Ito ang tayong paraan upang tayo maging masaya, mamuhay ng buong kasiyahan sa mundo ito. Kung susunod tayo ayon sa decrees of God, sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang dami sa mundo ito, hinahanap yung kanilang kaligayahan. Hahanapin ko muna ang aking sarili, tapos pupunta roon sa may falls, pupunta sa may dagat, nakating sa sunset, sa sunrise, tapos hihinga. Pagdating sa bahay, ganun pa rin yung problema niya. Bakit? Wala ka namang ginawa. Naghanap ka lang ng tinatawag na, ano ba yung tawag sa ganun? Yung pinakinggan mo na yung tawag ng laman mo na for the sake na maiibsan yung tawag ng flesh. Siyempre, lust pa rin po yun. Lust, hindi lang po yan dahil sa sexual immorality. Lust ay kung ano pa po, yung mga gustong-gusto ng ating mata na nakikita, yung gustong-gusto ng ating katawang lupa na gawin. Indulging. Yung ini-indulge natin. Di ba? Indulge ang mga tao sa sobrang sarap na mga cake, and that is lust. Sobrang matatamis, sobrang gustong-gusto nila yung mga pinapakinggan, yung kung ano lang yung gusto nilang kainin. Di ba kaya napapahamak ang maraming katawan, sisira ang katawan ng tao dahil kung ano lang, yung kanilang ginugusto ng kanilang katawan, yun lang gusto nilang kainin.
Lust pa rin po yan. Yung gusto ng damdamin, yung pinapakinggan yung damdamin, still lust. Yung emosyon, still lust. Pag hinanap po natin ang totoong kaligayahan o kasiyahan sa Diyos, sa mundong ito, hindi po nangangahulugan na exempted po tayo sa mga pain. Happiness in God or in Jesus Christ does not mean exception to pain. Hindi nangangahulugan na kapag tayo masaya sa Panginoong Hesus ay wala nang sakit na mararamdaman. Tanda po natin, ang pain o yung tinatawag na pagtitiis kung mga pasakit, kinukultivate po ito ng Diyos. Kinukultivate po tayo ng Diyos dito. Why? Para po lumabas sa atin yung tinatawag na perlas. Alam niyo po ba kung papaano nabubuo ang perlas? Ang perlas po, nabubuo yan, di ba, doon sa kabibe. Ano ba nangyayari sa processing ng kabibe? Sa processing po ng perlas, kapag pumasok ang parasite o kaya debris na nakaka-irita o nag-i-irritate doon sa mollusk o sa laman ng kabibe, anong ginagawa po niya? The mollusk is fighting back. Nilalabanan po niya yung irritation na yun. Ang ginagawa, kaya siya naglalabas ng tinatawag na nacre. N-A-C-R-E. Yung nacre na yun po yung tumitigas na binabalot po niya yung nag-i-irritate sa kanya. Hanggang sa yung nag-i-irritate sa kanya ay makulong buhos doon o mabalot ng nacre na yun. At yun po, pag kinuha nila, yun po yung perlas na kinahumalingan po natin. And that is how pearl is produced. Kaya nga ang perlas ay bunga po yan ng pain. Siyempre, ano ba yung mga parasites? Ano ba yung debris kapag naipasok sa katawan ng mollusk? Sige, ikaw. Di ba? Kapag alam mo yung nasingkil ka, yung halimbawa natinig ka, o kaya yung kahoy na susunod ganun ng tapos pag pumasok, na kahit katiting lang na ganun, di ba ang sakit? Pain. Ganun po yung process ng perlas sa pagbuo ng perlas. Kaya nga, yung pain po na yan, hindi po natin ito tinitingnan o hindi ito yung isang dapat tingnan na parang tayo babagsak sa pananampalataya, kundi we must fight back. We must overcome. Na hanggang sa lumabas po sa atin yung perlas o pananampalataya, klase ng pananampalataya na hinahanap po ng Diyos. Yung pananampalataya na kumikintab, kumikinang, nagliliwanag. Puro. Yung pananampalataya na, kapag sinabi mo kasi puro, yung parasite, di ba, contamination yun eh. Magka-contaminate. So, yung pananampalataya puro, ibig sabihin, nadi-discontaminate. Whatever is trying to contaminate us. Pearl is produced when irritants like debris or parasites lodge inside the mollusk. Then, mollusk secretes layers. Ganun din, dinidiscontaminate niya. So, sa buhay po natin, bagamat marami mga prinsipalidad na pwedeng sinasabi sa atin ng mga tao sa paligid natin, mga pieces of advice na wala namang kabuluhan, na itong mga pieces of advice na ito, pwede, makapag-contaminate. Ano ba mga klase ng mga halimbawa na mga kaisipan na pwede makapag-contaminate? Okay? Minsan napaka-bold ng mga nanay na sasabihin. Sabi, ano bang plano mo sa anak mo? Ay, okay lang mag-boyfriend ng anak ko, magsawa siya sa lalaki bago siya ikasal. Di ba? Irritating. Isang uri ng parasitiko na pwedeng sumira sa ating kaisipan. Which is hindi pure. Yan lumalaganap ngayon. Anong gagawin natin? Are you going to give in? Or are you going to fight back?
Aayon ka ba sa takbo ng ganong kaisipan o ipaglalaban mo kung ano ang katwiran ng Diyos na banal? Ang kabanalan ng Diyos. Ang problema po kasi sa atin, sa mundo ito, bakit napakabilis makontaminate ng mga tao o makurap? Ano? Parasite kasi, yung pagsabang parasite, it's a kind of corruption yan eh. Kailangan natin labanan. Sa mundo ito, ano ba yung mga klase ng buhay ng tao? Namumuhay sa fantasya. People in this world live in fantasies. Ano yung mga fantasya na yun? Yung mga klase ng buhay na ini-imagine lamang ng tao. Una sa lahat, sabi nila, ang mga tao, bakit sila hindi makontento sa kanilang asawa? Kasi naghahanap sila ng the perfect wife. Sige, sabi nga nung nag-post, saan nakalagay sa bookstore, National Bookstore, yung The Perfect Wife na book. Nandun siya, nakabilang sa mga tinatawag na fiction. There's no such thing as perfect wife na ini-imagine ng tao na, ay, yung wife na yun na hindi ka sasaktan, hindi kayo kailanman mag-aaway, hindi kayo kailanman, magsasawa sa isa dahil, hindi kayo magtatalo kailanman. There's no such thing. Ano pa yung mga pantasya na hinahanap ng tao na akala nila it's a perfect life, na akala nila iyon yung kasiyahan? Big houses, luxury cars, expensive food. Yun po yung mga klase ng pantasya. All of these things are fantasies. Bakit ba po sinasabing pantasya? Bakit sila nakukuha nila yung mga bagay na yun, yung mga kurap? It's still a fantasy. Dahil lahat po ng yan ay gugunawin. Makita po nga lang po yung sa post, no? Yung sa nangyari sa Cebu. Isipin mo, gaano kasikat at ka-establish ang business ng McDonald's. Pero that building, dahil sa lindol, gumuho. Isipin mo, gaano katinding damage of property, damage sa business na biglang mag-i-stop ng operation. Diba? Hindi po ito katotohanan. Lahat ng mga nakikita po natin sa mundo ito, all of these things, kapag hindi po natin pwede ilagak dito ang ating pag-asa, lahat ng ito ay magiging fantasya lamang. The reality of a life of a Christian must be focused, dapat nakafocus yung realidad ng buhay ng isang Kristiyano tungkol sa kanyang kahihinatnan ng kanyang kaluluwa. Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na hindi matatapos. Dahil ang kaluluwa po natin, totoong tayo po ay mabubuhay na walang hanggan. Pero depende kung saan mo pipiliin mabuhay ng walang hanggan. Mamubuhay ka ba ng walang hanggan kasama ang Diyos sa piling niya sa kanyang kaharian sa langit? O mamubuhay ka ng walang hanggan kasama ang Diablo na pinili mo maging ama, kasama ka doon sa dagat-dagatang apoy na magdurusa habang panahon. Dahil nga, our spirit is eternal. Hindi matatapos. Kaya sa totoo lang po, hindi ho tayo dapat manangan sa pantasya. Yung mga dami ng kabataan, nag-imagine ng mga, yung magiging partner nila, ganito. Even ng mga panahon na yun, iba, nung hindi pa naman tayo makakilala sa katotohanan, ganoon din naman yung pag-iisip natin. Pero ano ba ang kalooban ng Diyos pagdating po sa pag-aasawa? Sa totoo lang po, sa pag-aasawa, hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yung taong magtotolerate sa pag-stay mo sa comfort zone. And that is the perfect gift from God. Yung asawa, kung ikaw ang mabait, malamang ibibigay sa iyo yung masungit. That is perfect. Bakit?
Kasi pag pareho kayo mabait, mamamatay po kayong dalawa. Dahil ano nang gagawin nyo? Ay, okay lang yan. Mabait yung asawa ko kahit hindi ka magtrabaho. Kahit hindi, dito na lang tayo. Pagmakalan na lang tayo habang pa. Ganun na lang. Fantasy. Fantasya. Napakahilig. Hindi po ganun ang buhay natin. Kaya nga ang Diyos, sabi niya, He does not tolerate laziness. Dahil alam po natin na ang katamaran o yung pag-stay po natin sa comfort zone, hindi po ito kinalulugdan ng Diyos. Bakit? This is one of the bait of Satan. Ito ay isa sa mga, ano ba yun, pain ni Satanas. Yung manatili tayo sa comfort zone o yung hanapin yung mga bagay na magbibigay ng comfort sa atin. Ano kasing mangyayari? Ano bang mangyayari kapag doon tayo mananatili sa mga bagay na nagbibigay o na tinotolerate yung ating kagustuhan o comfort? Ang gagawin dyan ni Satanas, ibibigay niya sa iyan upang sa ganon, unti-unting manghihina hanggang sa mamatay yung iyong tinatawag na will to pursue faith. Yung will to pursue life. Ano yung will to pursue? Unti-unti niya aalisin yung pag naging komportable na ang buhay mo, unti-unti niyang aalisin o papatayin yung matindi mong pagnanais na na magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sa buhay. Kaya nga, dito marami sumusuko, nagpapakamatay. Why? Dahil, bakit? Kasi namuhay sila sa komportable na buhay at noong dumanas na sila, nagsimula na sila dumanas ng mga pasakit, hindi na nila kinaya. Kaya nga, it's a bait of Satan. Marami mga Kristiyano na nung simula, nung lumapit sila sa Diyos, nagkaroon ng pananampalataya, ngayon, tinukso sila ni Satanas and na inoferan sila nung yaman na magbibigay sa kanila ng comfort. Ano nangyari sa mga Kristiyano na ito? Nagsimula sila unti-unting tumalikod sa kanilang responsibilidad. Nagsimula sila unti-unting tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ganyan po ang gawain ni Satanas. Kaya nga, ang comfort zone, huwag po natin hangalin yan. Magpasalamat tayo kung yung pinanalangin mo sa Diyos na maging asawa mo ay ibinigay niya yan sa iyo nung sinagot niya, at daan sa bahay mo ay talagang binubulit ka ng asawa mo sa mga bagay na dapat mong gawin. May pagkakataon naman po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na hindi kayo magkasundo. Of course, pagdating sa pananampalataya, you must be one. Pagdating sa obedience to the Word of God, you must be one. Pero pagdating sa mga sarili ninyong kagustuhan, syempre, madalas pagkasalungan kayo dyan. Tama po ba? Pero yun nga po, hindi yun ang magiging dahilan para kayo maghiwalay. Dahil kung yun yung kaibahan ng mga taong o mag-asawa na nananangan sa salita ng Diyos. Na kahit gaano pa kalayo yung kanilang kagustuhan, yung isa gusto ng adobo, yung isa ayaw ng adobo, yung isa gusto ng baka, yung isa ayaw ng baka, anong gagawin? Hindi magluto kayo ng kanya-kanya. Okay? Pero pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos, then, you become one. Hindi kayo nagkakaaway. Yun po yung kaibahan kung bakit ang totoong mga mananampalataya ay matindi na nakakapanatili sa katwiran ng Diyos o sa nag-i-stay sa pagsasama nila despite of their differences. Kaya piliin po ninyo. Kaya napakahalaga na pumili kayo nung pareho ninyo ng pananampalataya. Yung pareho yung pinaninindigan o naninindigan sa katotohanan. Marami naman kasi naninindigan sa kabuktutan, nagsasama sa kabuktutan. But choose
Piliin po natin yung magsama kayo ayon sa katwiran ng Diyos. Ano po? Hindi easy. Huwag po tayo maging tamad. Ayon ng Diyos maging tamad. In 2 Thessalonians chapter 3, 10. Huwag pakainin ng tamad. Kaya nga maging sa paghubog din po sa ating mga anak, ugaliin po natin na huwag itolerate yung gusto nila. Kailangan po yung katwiran pa rin po ng Diyos ang patuloy natin implement sa kanila. Huwag po tayong matakot na disiplinahin ang ating mga anak. Sa totoo lang, pag nadisiplina sa anak ay karapatan mo. Despite kung sinasabi ng batas ng Pilipinas na baluktot, na hindi mo dapat paluin ang anak mo. Kung yan, anak mo ay kailangan paluin mo. Hindi ka maaring sumuwi ka sa batas ng Pilipinas, pero hindi ka nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero, huwag mo namang abusuhin. Baka mamaya, puro ka na ng palo, eh talaga naman, abuso naman na yun. Kahit na yan, hindi naman gano'n kalala yung ginagawa. Kailangan pagsabihan mo pa rin. Bakit mo kailangan paluin ng bata? Ipapaliwanag po yan. Ito kasi yung ginawa mo. Mali kasi ito. Bakit ka pinalo? Mali kasi ito. Ipapaliwanag po na maayos. Hallelujah? Kaya nga, hayaan natin ng Diyos ang mag-purify sa atin. Sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng apoy. Ano ang ibig sabihin ng apoy na yon? Testings. God is a consuming fire. Therefore, sapagdating yung testing po na binibigay po sa atin ng Diyos, paraan din po yan ng Diyos upang tayo ay mahubog, malinis, ma-purify. Gaya ng perlas. Kaya nga po, sa totoo lang, alam niyo po yung may isang agila na pinapainan, binibigyan ng isda. May nakita ko, yung isang agila na nandun, binibigyan niya ng isda. Binibigyan ng tao yung agila ng isda. Ino-offeran niya. Kailangan po tayo magkaroon ng pride of the eagle. Ano po yung pride na yun? Ano mo ginawa ng agila nung siya ino-offeran ng isda? Hindi po niya kinuha. Bagkus, saan? Paano kumukuha ng pagkain ng agila? Mismong siya ang kukuha dun sa lawa. It is the pride of an eagle. Na huwag po natin sanayin ang sarili natin sa free. Ang bibigay po sa atin ng Diyos is strength, wisdom, at yung mga resources niya, pinagkaroon na dyan, naglipa na ang resources niya, then we must do our own part. Do not rely on the free, but rely on God's sustenance. Bakit? Ano ba nangyayari? Sa mga mahihilig sa free, sila po yung madalas na nai-scam. Free dito. Sila yung madalas na pupunta doon. Mamaya, ang dami na nawala sa kanila. Diba? Yung mahilig mag-grab sa free. Hindi po yun ang tunay na pinagpala. Ang tunay na pinagpapala po ng Diyos ay binibigyan po niya ng kalakasan, kaisipan, karunungan na gawin ang mga bagay na yun na sa kabila, sa mas maraming provisions na pinagkaloob niya, you are free to get by yourself because God, dahil ang Diyos, binibigyan ka ng kakayahan. Kadalasan po sa binibigay sa'yo ng free, ano ba? May kaunting pahain lang yun. Binibigay sa'yo ng free, ang kapalit, mas malaki. Tama po ba? Ganun po kadalasan ang gawain ni Satanas. So, you must have the pride of an eagle. Na, ang eagle po, nakarelay lamang po siya sa provision na ng Diyos. Nandyan na. Then, rely on God. Rely on God. Hallelujah? Sa ating pong exposition sa Matthew 5:13-16, sabi po nga ng Panginoon Jesus,
You are the salt of the earth. Ikaw ang asin ng mundo. Ano ba ibig sabihin nito? Malalim po ang ibig sabihin nito. Hindi lang basta na, tama naman, kung asin ka, ikaw ang pampalasa. Ano ibig sabihin ng pampalasa? Ikaw yung gumagawa. Tama naman, gumagawa ka ng tama, ng matuwid. At sa mundo na punong-puno ng kabuktutan, punong-puno ng korupsyon, ikaw ay gumagawa ng matuwid, ikaw ay gumagawa ng mabuti, ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga, ikaw ay salt. Ang katangian po ng salt, di ba puti? Di ba kadalasan naman pag sinabi natin salt, puti yan. Ang asin po kasi, ito ay isang stable compound na nandito sa mundo, na nasa earth. Pag sinabi po natin stable compound, hindi mo na po yan hindi yan ma-breakdown ng basta-basta. Kasi stable. It is a very main component na nandyan na. Kaya tinawag siya ng salt. Ang salt ay sodium chloride. Tama po ba? Itong compound na po ito ay component na basic sa mga elements. Kagaya po ng gold. Ang katangian po nito, ang salt, ma-harvest mo kapag ininit mo yung, di ba, kumuha ka ng tubig alat sa dagat, then iinitin mo, lalabas yung salt. Pag nag-evaporate na yung tubig, then maiiwan pa rin yung salt. Same thing, ito po ay paraan din po ng pag-aalis ng impurities. Kasi ang tubig dagat, may mga impurities po yan. Pero kapag pinainit mo ng pinainit at kumulo ng kumulo, maiiwan po yung pure salt. And do you know what? Ang pure salt po, ang katangian nito ay maalat. And take note, bakit sinabi ng Panginoon Jesus na you are the salt of the earth, na sabi po niya, basahin niya po natin, you are the salt of the earth. Kapag kayo ang asin ng mundo, kapag nawala ang alat ng asin, anong panghalaga ito? Take note, ang asin hindi po nawawala ng alat niya. Ang pure salt, chemical o talagang characteristics po niya ang maalat. Hindi po mawawala yung alat niya. Kaya nga sinabi pa ng Jesus, kapag nawala ang alat ng asin, ay anong pang silbi ng asin? Talagang itatapon na lang yan. And salt, hindi po yan natutupok ng apoy. Kapag yung pure salt, kapag nilagay mo ito sa apoy, hindi po yan masusunog. You are the salt of the earth. Isa pa, saan ang asin, saan pa ibang ginagamit ng asin? Ginagamit ang asin sa pampalasa, kadalasan. Tama po ba? May isa pa pong gamit ang asin. Ginagamit po yan sa paglilinis ng karne. Bakit? Kaya ngayon tinuro sa amin, kapag sa magluto ng karne, lalamasin mo sa asin. Ano ba ang purpose nun? Salt kills parasites. Pinapatay po ng salt ang mga parasites doon sa karne, kaya mag-isda. Kaya pansinin mo, sa pure salt po, walang mabubuhay na parasites. Same thing with us. Bakit sinabi ng Diyos that you are the salt of the earth? Kailangan po natin linisin. Kailangan tayo natin magpalinis at ganoon din labanan ang anumang korupsyon sa mundo ito. Paano natin lalabanan? Makipagwerga tayo doon sa Mendiola? Sasama tayo sa rally? Hindi po yun. In a way, paano natin mapaglalabanan yung korupsyon? Sa paraan, maninindigan tayo sa katwiran ng Diyos. Yung paraan na ginagawa ng mga tao na magnakaw. Ngayon, pag ikaw binigyan ng pagkakataong maupo sa gobyerno o sa anong biglang o sa mga opisyales na may posisyon, tutularan mo ba ang pagnanakaw? No. Kailangan nating manindigan sa katwiran ng Diyos na hindi mo gagawin ang ginagawa ng iba. And that is our life as a salt. Salt of the earth. Stable in our faith. Stable na yung magkaroon ka ng pananampalataya na hindi nagpapayanig o hindi nagpapakompromisyo. So, and when you continue, ano pang sabi ng Diyos? You are the light of the world. Kaya nga dahil, sabi,
bukod sa tayo asin at liwanag, yung mabubuting gawa na ating train natin dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos, then we must also teach. We must become influencer and to others. Influensyahan din po natin sila. Na kapag nakita ng mga tao na hindi tayo nakikisama sa kanila mga kabuktutan at naninindigan tayo sa katotohanan, hanggang sa pagkakataon na sila ay unti-unti rin po na naniniwanagan. Dahil kapag hindi tayo nanindigan sa katotohanan, anong mangyayari? Sasabihin lang din ng mga tao sa paligid natin na sa kabuktutan, ay, ganito talaga ang buhay. Ito talaga yung talagang totoong buhay. No eh. Kapag nakikita nila that there's something different in us, na iba yung klase ng pamumuhay natin sa kanila, makikurious yung mga yan. Ano ba ang meron sa buhay niyan? Hanggang sa marirealize nila, pagdating ng panahon, na yung mga nangyayari sa buhay nila at nangyayari sa buhay mo, bakit? Bakit pagkaiba? Bakit parang sa'yo? Bakit lagi ka masaya? Bakit sa'yo parang nakukuha mo yung lagi yung favor? Bakit lagi ka may pabor? Bakit sa buhay ko, sabihin ng mga tao sa dilim, bakit puno ng mga sumpa? Only then na makikita nila kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ganoon din kapag nakita nga nila yung gawang iyon na dahil sa kabutihan ng Diyos, then people, yung sa title natin, people will glorify our Father in heaven. Hindi po tayo ang pagpupurihin ng tao, bagkus yung pananampalataya tinaglay natin ay sino dapat papapurihan? Ang ating Ama nasa langit, our Father in heaven. Hallelujah. Kaya ngayon ang lagi nating sasagot, huwag po tayong matakot na mangaral o huwag tayong matakot na mahiya na mangaral ng katuwiran sa mga tao. Dahil, totoo naman, sasabihin nila, ikaw kasi yung pinakinggan ko kaya naging maayos ang buhay ko. Sasabihin lang, but no, we must not take the glory. Naging maayos ang buhay mo. Sasabihin mo, dahil pinakinggan mo yung salita ng Diyos, siya ang pinapakinggan mo, hindi ako. Salita ng Diyos ang sinusunod mo. So, God will be glorified. Our Father will be glorified. At ito nga po yung pananampalataya, yung klase ng pananampalataya na kapag nanindigan tayo sa katotohanan, nanindigan tayo sa katwiran ng Diyos, then it's a kind of faith na magpaparangal po sa Diyos dahil may klase pa ng uri ng pananampalataya na hindi kayang parangalan ng Diyos. Ano po yun? Ang pananampalataya ng demonyo. Dahil ang pananampalataya ng demonyo ay pananampalatayang patay. Hindi po natin pwede sabihin na ang pananampalataya natin sa Diyos ay patay dahil ang Diyos natin ay hindi patay. Yung pananampalatayang wala pagsunod sa salita ng Diyos, hindi po yan nakakapagparangal o nakapagbigay puri sa Diyos. That's why we must have, taglay po natin, the faith that praises our Father in heaven. Hallelujah. Be the salt of the earth. Be pure. To kill corruption. To fight against corruption. Labanan natin yung corruption by the way of continual obedience to the Word of God. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos, sa patuloy na pagbibigay ng otoridad ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. At yun nga po, dadawa po tayo sa ating communion. Sa ating communion po, this is, again, a command of God. Hindi po natin ito ginagawa bilang naisip lang, ay basta siguro baka magandang gawin natin ito para sa bawat isa, para maging maganda o para maging solid. Hindi po. Ang communion po na ito, iniutos po mismo ng ating Panginoong Jesus na gawin po natin upang maalala natin siya. Una sa lahat, na siya ay nagbubo ng dugo para sa atin. Maalala natin na yung pangako niya, yung mga
ginawa niya na siya ay totoong namuhay doon sa Israel. Patuloy po iniutos ito sa kanyang mga alagad na ipagawa rin sa kanya sa mga lahat na mananalig upang sa ganun alalahanin. Kaya nga sabi niya, do this in remembrance of me. Sa pag-alala niya sa akin. At binibigyan ko lang po ng babala para sa mga hindi pa po babala para sa mga hindi pa po babala binibigyan ko po ng babala, iwasan po muna natin mag-communion sa mga hindi pa po nabautismuhan. Yung sa mga hindi pa po qualified. Kasi ang qualification po natin for the Holy Communion, at least you are baptized in the name of Jesus. Yung tamang bautismo po. Bakit po natin kinakailangan sundin ito? Hindi po na dahil sa pinagdadamot po natin. Hindi po dahil sa para hikayatin lang na dahil para mapamembro kayo sa iglesia ito, dapat kayong pabautismo. No. Dahil po, ang Holy Communion po natin, this is holy. At yung mga hindi karapat-dapat, kapag nag-take po nito, maaari po silang magkasakit, maaari silang mamatay. Dahil sinasabi nga po, na kapag nag-take tayo ng Holy Communion, dapat po naiintindihan po natin, nauunawaan natin ang ating pananampalataya na once we take this cup of the Lord, ibig sabihin po, yung heart po natin na magpatuloy at manindigan sa pananampalataya sa katuruan ng ating Panginoon Hesus at hanggang pag sa pagtitiis, alang-alang sa pananampalataya nito ay dapat panindigan po natin, aware tayo na panindigan po lahat ng yun. Kaya yun po ang encourage ko. Sa mga kapatid po natin who are joining with us na mag-communion online, you can do dahil malayo naman po kayo, pwede po kayong kumuha ng bread on your own. Kung magkakasama po kayo dyan, pwede nyo pong paghati-hatian din. And then we will bless also those food para as one of us. And then you can have also juice, okay, with you. And then you can, pwede po kayong makasabay sa amin sa ating Holy Communion. Hallelujah.